Hindi ko na kaya. Iyon ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko habang nakaupo kami sa maliit na kafe na malayo sa mata ng kahit sino. Palaging ganito, palihim, nakatago, parang may tinatagong krimen. Pero ngayong gabi, iba. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, parang anumang oras ay puputok. Nasa harap ko siya, ang lalaking minahal ko sa paraang hindi ko dapat minahal. Nakasuot siya ng simpleng polo, nakakunot ang noo habang nilalaro ang tasa ng kape. Hindi niya alam, sa bawat tiklop ng kanyang daliri, sa bawat tingin niya sa akin, mas lalo akong nadudurog. Huminga ako ng malalim. Ramdam kong nanginginig ang boses ko bago ko pa man mabigkas ang mga salita. May aaminin ako. Nag-angat siya ng tingin, diretso sa mga mata ko. Ano yon? Napakagat ako sa labi. Kung kaya ko lang itago habang buhay, ginawa ko na. Pero para akong nilalamon ng sariling konsensya. At higit pa roon, ayaw kong isang araw, mawala siya nang hindi niya alam ang totoo. Ako ang kabit, halos pabulong kong sabi, at agad kong ibinaba ang tingin sa mesa. Narinig ko ang bahagyang pagbuntong hininga niya, pero hindi siya nagsalita. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, mabilis, parang rumaragasang tren. Pero ako rin ang minahal, dagdag ko, mas matapang. Kahit nanginginig ang boses ko, natahimik siya. Ang paligid, biglang naging blur. Ang ingay ng ibang customer, ang tunog ng espresso machine, lahat naglaho. Ang naririnig ko lang ay ang pagtibok ng puso ko at ang bigat ng katahimikang nasa pagitan naming dalawa. Sa wakas, nagsalita siya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi galit. Hindi rin malamig, pero ramdam ang bigat at sakit. Pinilit kong ngumiti kahit nangingilid na ang luha ko. Kasi pagod na ako. Pagod na akong mahalin ka ng palihim. Pagod na akong sumiksik sa oras na dapat hindi para sa akin. Gusto kong marinig mo galing sa akin na kahit mali tayo sa mata ng mundo, totoo ang lahat ng naramdaman ko. Nakatingin lang siya. Parang hinahanap kung alin ang mas matimbang, ang mali naming sitwasyon o ang katotohanang mahal niya rin ako. At ako, naghihintay, kinakain ng kaba pero handa na sa kahit anong mangyari. Dahil ito na ang simula ng lahat, ang pagbubukas ng sugat na matagal ko nang tinakpan, ang pagtatapat na maaaring magtulak sa kanya palayo o maglapit sa amin ng higit pa sa dati. At sa gabing iyon, sa simpleng mesa ng kafe na iyon, nagsimula ang kwento na sisira, huhubog at magbabago sa buhay naming pareho. Madalas kong itanong sa sarili ko, paano nga ba nagsimula ang lahat? Hindi naman ako yung tipong naghahanap ng komplikadong relasyon. Simple lang ang buhay ko. Simple lang din ang pangarap ko. Hanggang sa nakilala ko siya. Una ko siyang nakita sa isang maliit na pagtitipon sa opisina. Hindi siya agad umagaw ng atensyon. Hindi siya yung tipong sisigaw ng look at me. Pero noong una niyang ngumiti, para bang may kakaibang init na pumasok sa akin. Magaan siyang kausap. Parang matagal na kaming magkakilala kahit kakakilala. Lang isang gabi, na-assign kaming mag-overtime pareho. Hindi ko alam kung tawagin ba yon na tadhana o pagkakamali, pero doon nagsimula ang lahat. Habang naglalagas ang ilaw sa building at kami lang ang natira, nagkwentuhan kami tungkol sa buhay, tungkol sa mga pangarap, sa mga pagkukulang, at sa mga bagay na hindi namin masabi sa iba. Alam mo, minsan kahit kumpleto ka sa paningin ng iba, may mga kulang pa rin, mahina niyang sabi. Habang nakatingin sa monitor na hindi na naka-on. Napatingin ako sa kanya. Kulang o mali lang yung kasama? O mali lang yung hindi ko alam kung saan galing ang tapang ko. Pero lumabas na lang ang tanong.
Nagkatinginan kami. Walang salita, pero para bang nagkaintindihan na. Doon ko naramdaman na pareho kaming gutom. Hindi lang sa pagmamahal, kundi sa pakiramdam na may nakakaintindi. At sa gabing iyon, nang maghatid siya sa akin pauwi, nagbago ang lahat. Nasa harap kami ng bahay at bago ako bumaba ng sasakyan, hinawakan niya ang kamay ko. Mainit. Mabigat. Para bang isang tanong na hindi niya masabi at ako ang sumagot sa pamamagitan ng isang tingin. Napalapit kami at bago pa ako makapigil, naramdaman ko na lang ang labi niya sa labi ko. Hindi yun eksenang parang sa pelikula. Wala ngang background music, wala ring fireworks. Pero sa puso ko, para akong binuhay muli. Niyakap niya ako ng mahigpit, hindi mapusok kundi puno ng pangungulila. Ramdam ko ang tibok ng puso niya laban sa dibdib ko. Doon ko naramdaman na matagal na rin siyang naghahanap at ako ang natagpuan niya. Sorry, bulong niya pagkatapos ng halik na iyon. Ngumiti ako, kahit nangingilid ang luha ko. Kung mali ito, bakit parang tama sa puso ko? Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nagkulong sa katahimikan ng sasakyan. Pero alam kong mula sa gabing iyon, wala nang atrasan. Sumunod na mga araw, sinikap naming iwasan ang isa't isa. Pero hindi mo kasi kayang takasan ang isang bagay na buhay na sa loob mo. Isang mensahe lang, isang simpleng kumusta ka, at muli kaming bumabalik sa init at damdamin na hindi namin kayang kontrolin. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Isang tagpo na para sa iba, kahihiyan. Pero para sa akin, iyon ang pinakatotoo kong naranasan. Magkasama kami, nagkukuwento, nagtatawanan, hanggang sa ang mga salita ay napalitan ng mga yakap at halik. Hindi ko idedetalye, kasi hindi iyon basta tungkol sa katawan. Mas malalim iyon. Para bang bawat hawak niya ay pagpuno sa lahat ng puwang na iniwan ng mundo sa akin. At bawat luha na dumaloy sa pisngi ko ay sagot ng damdamin niyang hindi rin kayang itago. Doon ko unang naramdaman. Oo, ako ang kabit. Pero sa gabing iyon, ako rin ang minahal. Tahimik. Iyon ang unang reaksyon niya matapos kong bigkasin ang mga salitang matagal ko nang ikinukuble. Para akong nakabitin sa ere. Naghihintay kung babagsak ba ako sa kawalan o may sasalo sa akin. Ramdam ko ang kaba sa dibdib, bawat segundo parang 10 minuto ang katumbas. Tinitigan niya ako, hindi galit, hindi rin malamig, pero halata ang bigat sa mga mata niya, parang may bagyong gumugulo sa loob niya na hindi niya mahanapan ng salita. Sa sobrang katahimikan, naririnig ko ang tunog ng kutsarita ng ibang customer sa kabila ng kafe. Pero sa amin, wala. Puro titigan lang at mga tanong na hindi pa nasasagot. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng sinabi mo? Mahina niyang tanong. Halos bulong. Napakagat ako ng labi at tumango. Oo, alam kong mali. Alam kong kabit lang ako. Pero alam ko rin na minahal mo ako, kahit hindi mo palaging kayang ipakita. Huminga siya ng malalim, napasandal sa upuan, at napapikit. Sana madali lang lahat, no? Sana pwede lang kitang mahalin ng walang iniintinding iba. Pero, natigilan siya, at muling tumingin sa akin. Pero may mga buhay na nakatali sa akin. May mga taong masasaktan. Kumirot ang puso ko. Alam ko naman iyon mula't mula pa. Hindi ko siya sinisisi, pero ramdam ko ang hinanakit. Kasi paano kung ako lang ang tunay na masaya sa piling niya? Paano kung sa akin niya lang naramdaman ang pagiging buo? Hindi kita sinisisi, sagot ko, halos pabulong. Pero kailangan kung marinig na totoo lahat ng naramdaman ko. Kailangan kong malaman na hindi lang ako pantakip, hindi lang ako pansamantala.
Nanahimik siya ulit. Kita ko ang pag-aalangan sa mga mata niya. Pero naroon din ang isang bagay na hindi niya kayang itago. Pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng mali, malinaw na naramdaman ko iyon. Lumapit siya ng kaunti, inilapit ang mukha sa akin at hinawakan ng kamay ko sa ilalim ng mesa. Mainit, nanginginig. Mahal kita. Huwag mong isipin kahit kailan na hindi. Napaluha ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas masasaktan. Kasi kahit narinig ko na ang gusto kong marinig, alam ko rin na kasabay noon ay isang realidad na mahirap tanggapin. Mahal nga niya ako, pero hindi ibig sabihin ay ako ang pipiliin niya. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ito. Dagdag niya, halos pabulong. Pero hindi ko rin kayang mawala ka. At doon nagsimula ang tensyon. Isang damdamin na parehong nakakaangat at nakakasakal. Kasi totoo nga, mahal niya ako. Pero paano kung ang pagmamahal na iyon ay hindi sapat para baguhin? Ang lahat, sa gabing iyon, umalis kami sa kafe na hindi magkasabay. Wala pang malinaw na desisyon, pero may malinaw na katotohanan. Hindi na kami kagaya ng dati. Ang bawat titig, bawat hawak, bawat salita, lahat ay may bigat na. At mula sa puntong iyon, nagsimula kaming pareho na tanungin ang sarili. Hanggang saan kaya dadalhin ang pagtatapat na ito ang buhay namin? Akala ko matapos ang pagtatapat, gagaan na ang pakiramdam ko. Pero hindi pala. Para akong mas lalo lang binigatan. Kasi ang bawat araw, dala ko na ang katotohanang hindi ko na mababawi. Nagsimula sa maliliit na pagbabago. Sa opisina, napapansin kung may mga matang palaging nakatingin sa akin kapag magkasabay kaming lumalabas ng kwarto. May mga bulungan, mga ngiti na may halong malisya, at kahit wala namang malinaw na pruweba, ramdam kong unti-unti nang kumakalat ang tsismis. Close na close kayo ah. Sabi ng isang katrabaho ko isang hapon, sabay kindat. Ngumiti lang ako, pero sa loob-loob ko, para akong sinaksak. Kasi alam ko kahit gano'n ko'y tanggi, may katotohanan sa sinasabi nila. Mas lalo pang lumala nang minsang hindi siya umuwi ng maaga. Ang asawa niya tumawag daw sa opisina, nagtanong kung kasama pa niya ako. Hindi ko alam kung paano nalaman. Pero simula noon, naging mas madalas ang kanyang katahimikan. Hindi na siya kasing gaano katatawa sa mga simpleng biro ko. At minsan, para bang nawawala ang isip niya kahit magkasama kami. Ako naman, unti-unti akong kinain ng guilt. Sa bawat oras na hawak niya ang kamay ko, naiisip ko ang mga kamay ng mga anak niyang naghihintay sa kanya. Sa bawat halik niya, naririnig ko ang tinig ng asawang nag-aalala kung saan siya naroroon. Pero kahit ganon, hindi namin nagawang bitawan ang isa't isa. Tuwing gabi, may mga chat at tawag pa rin. Ingat ka, I miss you. Mga simpleng salita na nagpapaalala sa akin kung bakit ako kumapit sa kanya mula at mula pa. Minsan, nagkikita pa rin kami sa mga lihim na lugar. Isang maliit na motel sa labas ng syudad, or minsan sa kotse lang habang umuulan. Doon, kahit sandali, kami lang ang magkasama. Doon ko siya nararamdaman ng buo. Walang asawa, walang anak, walang mundo. Kami lang. Pero habang mas pinipilit naming itago, mas lumalakas ang takot ko. Paano kung mahuli kami? Paano kung isang araw, may makakita at hindi na kami makapagtanggi? Hindi ba mas mabuti kung itigil na natin to? Tanong ko minsan habang nakahiga sa dibdib niya. Hinaplos niya ang buhok ko at mahina siyang ngumiti. Kung kaya ko lang matagal ko nang ginawa. Pero paano? Hindi ko kayang wala ka. At doon ko na-realize ang pinakamahirap na bunga ng lahat. Pareho kaming nakakulong. Siya, sa pamilyang hindi na niya alam kung paano pa ipaglalaban.
Ako. Sa pagmamahal na alam kong hindi ko dapat ipaglaban. Ang chismis, ang pangamba, ang guilt, lahat, yun nakapaligid na parang pader. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, pilit pa rin kaming lumulusot. Pilit pa rin kaming nagtatagpo. Kasi minsan, kahit mali, kahit delikado, mahirap talikuran ng damdamin na minsan lang dumating sa buhay mo. At iyon ang katotohanan na masakit tanggapin. Minsan, ang bunga ng isang lihim na pag-ibig ay hindi lang chismis o takot, kundi ang pagkakaalam na kahit saan ka lumingon, wala ka ng ligtas na daan palabas. Mag-isa ako sa kwarto, nakatulala sa kisame. Ang cellphone ko nasa gilid, may bagong message mula sa kanya. Miss you. Sana ikaw ang uwian ko. Binasa ko yun paulit-ulit, at sa halip na kiligin, may bigat akong naramdaman. Totoo ba? O salita lang iyon na magaan niyang bitawan dahil alam niyang hindi iyon kailanman mangyayari? Sa puntong ito, nagsimula akong tanungin ang sarili ko. Ano ba talaga ang hinahanap ko? Pag-ibig ba talaga? O validation lang? Yung pakiramdam na may pumipili sa akin, kahit hindi ako ang dapat piliin. Minsan naiisip ko, baka kalayaan ng tunay kong hinahanap. Kalayaan mula sa mga tingin ng tao, mula sa mga tanong na bakit siya, at bakit doon. Gusto kong maramdaman na hindi ako ikinukubli, hindi ako inililihim. Gusto kong maging ako sa isang relasyon na hindi ko kailangang itago. Pero sa tuwing naiisip kong iwan siya, para akong hinihigpitan ng tanikala. Kasi sa kabila ng lahat ng mali, ramdam ko na totoo ang pagmamahal niya. Hindi iyon biro, hindi iyon laro. Ramdam ko sa bawat haplos niya, sa bawat titig niya, na may mga bagay siyang hindi nasabi pero ipinadama. Pero sapat ba iyon? Pilit kong ikinumpara ang sarili ko sa asawa niya. Siya, ang legal. Ako ang tago. Siya, ang kasama ng pamilya. Ako, ang lihim na dahilan ng ngiti niya sa mga oras na wala siyang kasama. Sa bawat paghahambing, ako ang talo. At kahit ilang beses, niyang sabihing ako ang mahal, hindi iyon nagbabago ng katotohanang ako ang pangalawa. Napapikit ako. Pilit pinapakalma ang sarili. Kung tama siya para sa akin, bakit mali sa lahat ng aspeto ng buhay ko? Bulong ko. Ang sakit kasi, hindi lang sa puso, kundi sa pagkatao. Kasi habang tumatagal, pakiramdam ko hindi lang ako kabit sa relasyon niya. Pakiramdam ko kabit din ako sa sariling buhay ko. Lagi na lang ako nasa gilid, nasa anino, hindi ang sentro. May mga gabing umiiyak ako mag-isa. Tinatakpan ang bibig para walang makarinig. May mga umagang gigising ako at magtatanong, kailan matatapos? To? Kailan ako magiging sapat para sa sarili ko, hindi lang para sa kanya? At doon ko na-realize, ang pinakamabigat na kalaban ko hindi ang asawa niya, hindi ang chismis, hindi ang lipunan. Ako mismo. Ako na pumayag na manatili sa sitwasyong ito. Ako na piniling magmahal kahit alam kong mali. Sa bawat araw, lumalaki ang tanong sa isip ko. Kung mahal ko talaga ang sarili ko, dapat ba akong lumaban para sa kanya? O dapat ba akong lumaban para palayain ang sarili ko mula sa kanya? At habang hawak ko ang cellphone at nakatingin sa mensahe niyang puno ng pangungulila, napahinga ako ng malalim. Sa puso ko, may pagmamahal. Pero sa isip ko, may tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Hanggang kailan ko kakayanin? Minsan, ang mga lihim na inaakala mong hawak mo ay may kasamang mas malalim pang sikreto. At iyon ang natuklasan ko. Isang gabi, nagkita kami sa paborito naming tagpuan. Isang maliit na inn sa labas ng syudad. Tahimik siya,
hindi tulad ng dati, na agad akong nanginingitian at yayakapin. Kita ko ang bigat sa mga mata niya. At doon ako kinabahan. May sasabihin ako. Bungad niya habang nakaupo kami sa gilid ng kama. Napalunok ako. Sanay na akong ako ang nagtatapat. Ako ang may bigat sa dibdib. Pero ngayong siya ang magsasalita, natakot ako. Ano yon? Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin na para bang sa unang pagkakataon, handa siyang hubarin lahat ng pader na itinayo niya. Matagal na akong planong makipaghiwalay sa asawa ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas kakabahan. Dahil sa atin? Mahina akong tanong. Umiling siya. Hindi. Kahit bago pa kita makilala, matagal nang wasak ang pagsasama namin. Akala ko, kaya pa. Akala ko, kapag nanahimik lang ako, maayos din. Pero totoo, matagal na akong wala. Roon. Natigilan ako. Lahat ng guilt na matagal kong pinasan. Lahat ng tanong na paulit-ulit kong itinanim sa isip. Ako ba ang dahilan kung bakit masisira ang pamilya niya? Biglang nabura sa isang iglap. Bakit hindi mo agad sinabi? Ramdam ko ang pagigting ng boses ko, halong galit at pagkalito. Dahil ayokong isipin mong ginagamit kita para lang makatakas, sagot niya. Ayokong maramdaman, muna ikaw ang dahilan ng lahat. Kasi hindi ikaw. Naging mali tayo, oo. Pero hindi ikaw ang sumira. Matagal na kaming sira. Napaluha ako, hindi ko alam kung dahil sa ginhawa o dahil sa sakit. Kasi sa isang banda, gumaan ang loob ko. Hindi pala ako ang ugat ng lahat. Pero sa kabila, mas bumigat. Ibig sabihin, hindi ko rin hawak ang direksyon ng lahat. Kahit anong gawin ko, nakatali pa rin siya sa nakaraan niyang hindi ko kayang baguhin. Lumapit siya, hinawakan ang mukha ko, at pinahid ang luha ko gamit ang hinlalaki niya. Mahal kita, at hindi mo kailanman kailangan questionin yon. Pero sana maintindihan mo may mga sugat akong kailangan gamutin, at hindi ikaw ang gamot. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong gumaling, pero hindi kita pwedeng gawing lunas. Parang biglang umikot ang mundo ko. Akala ko noon, ako ang sentro ng desisyon niya. Akala ko, ako ang dahilan kung bakit siya handang sumugal. Pero ngayong, alam kong matagal na pala niyang desisyon niyon. Parang mas lalo akong nalito. Kasi kung hindi ako ang dahilan, ibig sabihin, kahit mawala ako, magbabago pa rin ang buhay niya. At iyon ang pinakamahirap tanggapin. Na minahal niya ako, oo, pero hindi lahat ng laban niya ay para sa akin. At doon nagsimula ang bagong tanong sa puso ko. Kung hindi ako ang dahilan, magiging ako ba ang pipiliin niya sa huli? O magiging bahagi lang ako ng kwento ng paglayo niya? Walang mas hihigit na bangungot kaysa sa makita ang lahat ng pinakaiingatan mong sikreto biglang nabunyag sa harap ng taong may karapatan sa kanya. Gabi iyon na akala ko'y tahimik lang naming dalawa. Nasa iisang kwarto kami, parehong pagod, parehong naghahanap ng sandaling pahinga mula sa mundo. Pero hindi namin alam. May isang taong matagal na palang naghihintay ng sagot. Isang malakas na kalabog ng pinto ang bumungad. Napatigil ako, halos mahulog ang hawak kong baso ng tubig. At doon ko siya nakita, ang asawa niya. Namumugto ang mga mata, nanginginig ang mga kamay, hawak ang cellphone na halatang ginamit para sundan siya. Hindi ako makapaniwala. Boses, niya'y halos punitin ng katahimikan. Lahat ng hinala ko, totoo pala. Parang na-freeze ang katawan ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o luluhod at hihingi ng tawad. Pero hindi ko nagawa ni isa. Nakatulala lang ako sa kanya habang si Mark, ang lalaki,
ay mabilis na lumapit. "Let me explain," pilit niyang sabi. "Explain?" Sigaw ng asawa, luha ang nagngangalit. "Anong i-explain mo? Na habang nasa bahay ako, inaasikaso ang mga anak natin. Ikaw nandito, kasama siya?" Napalunok ako. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsalita, pero hindi ko rin kayang manahimik. "I'm sorry," bulong ko. Halos hindi lumalabas ang boses. Tumalikod siya sa akin, umiiyak. Hawak ang dibdib niya na parang mabibiyak. "Bakit? Kulang ba ako? Kulang ba ang pamilya natin? Ano bang meron siya na wala ako?" Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ako handang sagutin yon. Kasi kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit nagmahal siya sa akin. Ang alam ko lang, nagmahal ako kahit mali. Si Mark ang sumalo sa bigat ng sagot. Wala siyang ginawang mali laban sa'yo. Ako ang pumili. Ako ang nagkasala. Kasalanan mo, pero kasama siya. Halos pasigaw ang asawa, sabay lingon sa akin. "At ikaw na babae, paano mo nagawa? Alam mong may asawa at anak siya pero lumaban ka pa rin." Parang binuhusan ng asido ang puso ko. Ramdam kong lahat ng sugat na itinago ko. Biglang bumuka. "Hindi ko rin pinlano. Hindi ko sinadyang mahalin siya." Sagot ko, nanginginig. Sumigaw ang asawa, halos pasabog ang emosyon. "Mahal? Mahal daw? Paano mo kayang sabihing mahal kung kaya mong sirain ang pamilya ng iba?" At doon na siya bumagsak sa sahig, umiiyak, nagmamakaawa. "Mark, please. Kung meron ka pang natitirang respeto sa akin, sa mga anak natin, piliin mo kami. Please, piliin mo kami." Tahimik ang buong kwarto. Ako, nakatayo, luhaan pero walang lakas lumapit. Siya, nakaluhod. Basag ang boses, basag ang puso. At si Mark, nakatayo sa gitna naming dalawa. Hawak ang ulo, parang sasabog. "Mahal ko siya," bulong niya, sabay tingin sa akin. Halos hindi ako makahinga. Gusto kong sumaya dahil umamin siya, pero mas lalo akong natakot. Kasi sa bawat salitang binitiwan niya, parang mas lumalayo ang posibilidad na maaayos pa ito. "Mahal mo siya?" Ulit ng asawa, halos mawalan ng boses. "So ano kami? Ano ang mga anak mo? Ano na lang kami?" Hindi sumagot si Mark. Tumulo lang ang luha niya. At sa katahimikan niyang iyon, mas malinaw ang lahat. Wala nang ligtas na desisyon. At doon ko na-realize, ito na ang pinakamainit, pinakamabigat na punto ng lahat. Isa lang ang sigurado. Anumang piliin niya, may mawawala. At anumang piliin niya, may masisira. At ako? Ako ang kabit. Pero ako ang minahal. At iyon ang pinakamahirap na katotohanang kailanman hindi mabubura. Pagkatapos ng gabing iyon, parang tumigil ang oras. Walang naiwan kundi luha, sigaw, at katahimikan na parang patalim na nakasaksak sa pagitan naming tatlo. Kinabukasan, hindi na kami nag-usap agad. Si Mark umuwi sa bahay nila. Hindi dahil pinili na niya, kundi dahil kailangan niyang humarap sa pamilya niya. Ako naman, naiwan sa sarili kong kwarto, nakatingin sa kisame, iniisip kung saan ba talaga hahantong ang lahat ng ito. Ang cellphone ko, walang tigil sa pagtunog. Mga kaibigan, mga chismis, mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang ilan, diretsahang nag-aakusa. Ikaw pala yung babae. Ang iba naman, parang nagmamalasakit, pero ramdam ko ang panghuhusga sa likod ng mga salita. At sa lahat ng iyon,
Isa lang ang bumabalik-balik sa isip ko. Ako ang minahal, pero sapat ba yon? Dumating si Mark makalipas ang ilang araw. Hindi siya nagdala ng bulaklak o kahit anong pang-amo. Pagpasok pa lang niya sa maliit kong apartment, ramdam ko na ang bigat sa dibdib niya. Kailangan nating maghiwalay. For now, mahina niyang sabi. Halos hindi makatingin sa akin. Parang hinugot ang kaluluwa ko sa loob. Gusto kong sumigaw. Gusto kong humawak sa kanya. Sabihin kaya ko pang lumaban. Pero alam kong totoo ang mga mata niya. Hindi ito simpleng desisyon, kundi isang bagay na pinag-isipan niya buong gabi habang nasa tabi ng pamilyang minsan ay iniwan na niya sa isip. Bakit? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Kasi sugatan pa tayong lahat. Sagot niya. Kung ipipilit ko ngayon, lalo lang tayong masasaktan. Lalo lang madadamay ang mga anak ko at pati ikaw. Tahimik akong umiyak. Ang mga kamay ko, pinipigilan kong umabot sa kanya. Kasi alam ko, kapag hinawakan ko siya, baka hindi ko na kayang pakawalan. Pero mahal kita, dagdag niya, boses basag na basag. Huwag mong isipin na hindi. Ikaw ang dahilan kung bakit ko natutunang umamin sa sarili ko. Ikaw ang nagpapaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng magmahal. Pero mahal din kita kaya hindi kita kayang ipilit sa ganitong paraan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo nga. Hindi lahat ng pagmamahal sapat para manatili. Minsan, ang pagmamahal mismo ang dahilan para ka bumitaw. Kasi alam mong doon lang kayo parehong makahihinga. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan bago siya tuluyang tumayo. Hindi na siya lumapit para halikan ako, hindi na siya yumakap. Tumingin lang siya sa akin, mata sa mata, na para bang sinasabi, kung para talaga tayo babalik ako. At nang isinara niya ang pinto, doon ako tuluyang bumigay. Humagulgol ako, pero sa gitna ng sakit, may kakaibang liwanag. Parang unti-unti kong nauunawaan ang sarili ko. Oo, ako ang kabit. Oo, minahal niya ako. Pero ngayong mag-isa na ako, tanong ko sa sarili. Handa ba akong manatiling kabit habang buhay? O handa na rin ba akong mahalin ang sarili ko, higit sa pagmamahal niya? At sa katahimikan ng gabing iyon, doon ko natutunan ang pinakamalaking paglilinaw. Hindi sapat ang mahalin ka lang. Kailangan mo ring piliin ang sarili mo. Lumipas ang mga buwan na parang mabagal na pelikula. Bawat araw, sinasanay ko ang sarili kong wala siya. Wala ang tawag niya tuwing madaling araw. Wala ang mga yakap na dati kong tahanan. Wala ang mga bulong na I love you kahit sa maling oras at maling lugar. Si Mark ay nanatiling kasama ng pamilya niya. Alam ko, kasi minsan nakikita ko sa social media. Mga litrato nilang kumakain, nagbabakasyon, pilit pinapakita na buo. Hindi ko alam kung totoo ang mga ngiti o kung ganun lang talaga ang mga taong gustong ipakitang ayos na. Ako naman, nagsimula akong bumangon sa sarili kong paraan. Nagbalik ako sa mga bagay na nakalimutan ko noong nasa relasyon kami. Nagbasa ulit ng libro. Lumabas kasama ang mga kaibigan. Natutong umuwi sa bahay na walang hinihintay na mensahe. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may puwang pa rin na hindi ko kayang punuin. Isang beses nagkita kami. Hindi planado. Isang gabi sa isang maliit na kafe na parehong naging paborito naming tagpuan noon. Pareho kaming natigilan. Nagkatinginan, ngumiti ng mahina, at walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Kamusta ka na? Siya ang unang bumulong. Ngumiti ako, pilit pero totoo. I'm okay. Trying to be. At doon ko nakita sa mga mata niya. Hindi na siya parehong Mark na iniwan ko. May bigat pa rin, pero may tapang na rin. At sa likod ng lahat ng iyon, nandoon pa rin ang koneksyon naming dalawa. Parang apoy na hindi tuluyang namamatay,
kahit ilang beses mo nang apakan. Pero hindi na kami nagtagal. Sandaling usap, sandaling alaala, at tuluyang paalam na walang kasiguraduhan kung kailan muling magkikita. Hindi ko na tinanong kung mahal pa ba niya ako. Hindi ko na rin siya tinanong kung pipiliin niya ako balang araw. Kasi alam ko na ang sagot. Minahal niya ako, pero hindi ibig sabihin ako rin ang ending niya. Sa pag-uwi ko, ramdam ko ang lungkot at ginhawa ng sabay. Bittersweet, oo. Kasi kahit ako ang kabit, ako rin ang minahal. At iyon ang katotohanang walang makakabura. Pero naiwan ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Kung minahal ka, pero mali ang pagkakataon, paano mo pipiliin ang wakas mo? At marahil, iyon na ang kwento naming dalawa.